Hi guys! Yan, umpisa na tayo guys sa aking trabaho. Airbnb to siya guys. Oo, tingnan mo guys. Oh. Yan, araw-araw ang namin gagawin yan guys. Kung halimbawa may mag-check-in at aalis at papalitan namin ng bedsheet. Yan ang gawain namin guys. So, ako guys, tingnan nyo. Yan, ang bigat pa naman ng kamang yan guys. Grabe. Oh no! Tingnan mo guys, minsan pag natapulan ko guys, ay basta isang araw lang guys ang ginamit guys ay akin ng papansahin na lang yan kasi minsan kasi hindi nila masyado ginagamit. Nasa ibabaw na sila ng cover, natutulog yan. Tingnan mo guys. Oh yan mag-ano na siya yan, magtaod ng yung blanket yan. Kasi yung fitted nandan yan, nilalagyan ko na. Yan ang buhay talaga dito sa Australia. Hindi ka kailangan magkupad-kupad. Yan, ngiti mo niyan guys. Oo. Yan ang fitted niya guys. Yan ang ilalagay natin kasi nilalagyan namin yung kasi ting lamig na dito. At yan ang fitted na cover sa kama. Yan. Lalagyan yan guys. Yan ang bigat pa naman yan guys. Grabe talaga guys. Ang bigat yan guys. Minsan, idaan-daan ko na lang sa guys, sa sayawan minsan, pag naano ako guys. Kasi, malaki yan na Airbnb. Yan. At saka may Airbnb ako sa bahay, sa Pilipinas, yun. Yan. Nalagyan ko na siya ng guys, yung parang blanket niya. Yan. Tingnan mo guys. Yan ganito talaga ang buhay namin dito guys. Kailangan talagang magkayod. Hindi pwedeng hindi magkayod. Oo, kasi maraming bayaran sa Pilipinas. Yan, nag-aantay. Kaya nga guys, minsan, iba pa yung ko guys, yung sa mga private ko, yun. Pero yan, ang inano ko, sa yan siya, sa Airbnb yan guys. So, ito talaga ang buhay. Ang hirap guys. So, minsan tinutulungan ako ng asawa ko. Yan. Pero pag nag-wedding ako nang tatanggal. Yan. Pero yung asawa ko yan ang photographer. Kasi bago namin yan, kakalasin namin yung mga weddings guys. Kailangan yan, ipipicturean muna namin. Oo. Bago namin umpisahan. Tapos, pag natapos na siya guys, na namin siya. Amin na naman siyang pipicturan. Oo. Ganun talaga ang buhay. Oo. Yan. Tsaka yan, ang hirap talaga. Lalo na yung pang na guys. Diyos ko guys. Ang bigat talaga guys. Ako lang talagang makipaglayugan guys. Ang gagawin ko guys, babaliktarin ko. Yung nasa ilalim, yun ang ilabas ko. Oo. Kasi pag yung nasa ibabaw kasi yung panglabas, yun ang aanuhin mo. Ang hirap guys. Kaya ang gagawin ko, babaliktarin ko siya. At saka ko na siya Kasi ang bigat kasi guys, pag mahirap. Tingnan mo guys. Ganun lang yan guys pag nag-bedding kayo. Yan. Pasok mo yung kamay mo. Yan. Tingnan mo guys. Pasok ko yung kamay ko dyan. Sa kabilaan. Yan. Hawakan ko yung dulo-dulo. Bawat dulo. At ipasok doon. Yan. Ipasok mo yan. Yung kamay mo. At tatanggapin mo yung guys. Dyan lang mo sa labas. Yan, ganun mo yan, diba? Sige. Sige. Diba? Kung dalawa kayong sadali lang, tingnan mo, diba? Yan, mahirap guys, ang bigat kaya guys, sakit nga din. Nakakapagod talaga, ganun talaga ang buhay. Ganito talaga. Tingnan mo guys, nag-iisa lang ako guys, tapos meron pang pagkatapos niya maglilinis ko ako sa banyo. Oh no! Tingnan mo guys. Tingnan mo guys. Parang galit na. Galit na guys. Kasi minsan kasi mabigat nakakapagod guys. Lalo na kung pangalawang bahay ko na. Naku, kakapagod talaga. Tingnan mo guys. Layog-layog ko niyan guys. Ganun talaga ang buhay.
pag nag-aano ka. Diba? Yan. Ang hirap talaga guys. Uy, mag-isa ka lang magtrabaho. O, tinan mo, nakalagay na. O, nakaready na. Ngayon, yan. Aayusin yan guys. Yan, iipit na. Lagyan mo na ng batonis yan. Yan, babatonisan niya yan. Para namang hindi naman makita yung guys. Yan. Sus, ang hina mo naman nagutom na nga yata yan siya. Kasi, pangalawang na yan eh. Unang linisan niya is private. Oo, yung mga client ko. Tapos yan, yung Airbnb. Yan, kailangan ko yan matapos din yan maaga. Kasi may mag-check-in yan alas 3. Oh my God! Ang buhay, magtiis-tiis. Ganun talaga ang buhay. Huwag ka nang magtaka. Yan. Oo, yan, maglagay na naman siya ng pillowcases. Minsan guys, dati kasi kami pang maglalaba. Oo, kami magbe-beddings, magpalit ng beddings, at kami pang maglalaba, kahit tumutulong yung asawa ko. Ngayon, hindi na ng laundry. Kaya minsan, alam mo naman yung laundry, kung hindi niya kasali yung pagplansa, oo, medyo kulubot siya. Kaya minsan, nakakahiya naman na kulubot yung pillowcases. Kaya minsan pinaplansa ko, or minsan yung bedsheet is nakalagay na dyan. Saka ko naplansahin pag nakita ko medyo kulubot. Oo. Ay, pwede naman hindi ko na sana pero nakakahiya naman sa hihiga. Oo. Yan. Ganun talaga yan. Yan, ganun yan. Kasi, pag hindi mo aayusin yan at medyo kulbot is nakakahiya naman sa hihiga. Kaya kailangan yan. Ganun talaga. Magtiis. Kung talagang maghanap ka ng pira, makipaglayugan ka dyan sa mga trabaho. Yan. Parang naman siya, parang flat siya. Gaganunin ko siya guys. Para mapantay naman, hindi naman siya bukdo. Oo, kung bukdo. Oo, kasi kasi siyang kuba pag hindi mo siya ginaganyan. Kaya, yan. Diba? Ang ganda ng so, kabilaan yung gagawin ko dyan. Minsan di pa ako masatisfied. Kaya pabalik-balikan ko yan. Parang maganda naman tingnan. Yan. Mula na ako naglilinis dyan guys. Halos na araw-araw may mag-check-in dyan guys. Minsan mag-extension sila. Kasi malinis siya nung hindi pa ako niyan, naku Diyos ko guys, nag-is talaga ako niyan. Kasi yung sinundan ko siguro, dahil ayaw nilang masobrahan sila sa oras, kwininta na yung pagdating nila, at bago sila alis, kwininta na, kaya yun. Oo. Nag-is talaga ako dyan guys. Minsan pag meron siyang Airbnb na bigla siyang mabakante, tapos kailangan na malinisan kasi may mag-check-in ng alas 3. Nako guys, iwanan ko muna yung client ko doon sa private at kakausapin ko na babalikan ko na lang sila. Mabuti lang magkataon na mabait yung clients ko yan kasi matagal na, kaya yun, nakaintindi na rin din sila sa akin. Oo, flexible yung mga clients ko guys, yung mga private ko, flexible sila. Kagaya ngayon na meron silang sa akin, hindi ko pa sila nasagot. Meron nga sa akin, nagtawag doon sa asawa ko. Taga Sydney sila. May Airbnb sila dito, kaya nila, hindi sila humabol yata sa price ko. Kaya yun, nakantay sila kasi siyempre mahirap kaya yan guys. Oo. Tsaka pinili ko rin yung Airbnb minsan kasi ang Airbnb kasi guys, 3 oras yan. Pero pag tutulong yung asawa ko, 1.5 na lang. Oo. Yan, kaya bilis-bilisan ko na lang din. Yan, yung towel, lalagyan ng towel guys. Yan. Lalagyan ko ng towel. 2 lang guys. Oo, 2. Bawat kama. Pag ganyan na queen size siya, 2 towel ang nilalagay ko at saka 1 piece towel. Oo. Pero kung yung
Yung isang double ano, tinan mo guys, sayaw lang siya. Sinasayawan niya talaga guys. Oo. Sa ano ko yan, sa private ko yan guys, tingnan nyo oh. Dinadaan-daan ko na lang yung ano, kasi minsan kasi sa private naglalaba din ako, nanunupi, nagpaplansa, yan. Yan siya, bago ako maglinis, mag-ano muna ako, maglaba. Oo. Sinasayaw-sayawan ko na lang yan guys. Oo, para na lang sa pagod ko. Oo. Dahil pag hindi ko naman yan lilibangin sarili ko bago ko mag-umpisa. Oo, para kakaawa naman. Ganito talagang buhay sa Australia guys. Grabe, tingnan mo oh. Oh, parang wala lang yan. Oh, huldi yan dyan siya. Oo, maglalabas siya, maglilinis, maghuhugas ng plato. Yan, oo. Buti na lang wala na yung aso nila, medyo malinis na tingnan yung bahay nila kasi minsan kasi habang naglinis ako, naglalakad yung mga aso nila, kaya yun, parang marumi, tinan mo na, malansada naman ako. Isang bahay lang yan guys, oo. Di ba? No. Tingnan mo, sinasayawan ko na lang yung pagod ko, tingnan mo, oo. Tingnan mo, oo. At tiktok yan, oo, tingnan mo, oo. Di ba, yung nag-tiktok ako, tinitiktok ko niya, tinan mo lang yan. Oo, matatapos mo talaga yung trabaho mo dyan sa ginagagawa mo. Oo guys, ginanaganon ko na lang guys, sarili ko guys, kasi pag hindi ko inano guys, nakakapagod. O, pag-umpisa pa lang yan, o yan, pag-umpisang ano ko, isaw-sayawan ko muna siya. O yan, at saka yan, iba na naman yun na private. Oo. Nagpalit na naman ako ng ano, sinasayawan ko na lang din kasi ang bigat talaga guys, ang bigat. Latex yung ano niya guys, yung kama niyan, sobrang ano, ang bigat talaga yung kama niya guys. Pero bago ako nag-umpisa niyan guys, sayawan ko muna, pangalawang bahay ko na yan guys. Oo. Kasi tuwing punta ko dyan, ng bahay na yan, nagbibiding ako kasi every fortnight lang yan siya. Kaya naglalaba din ako dyan. Tapos ang ginawa ko habang nagbibiding ako, nagano ko, sinasayawan ko muna. Tsaka yung ino-on ko yung washing machine. Oo. Tingnan mo. Oo, tingnan, tuwang-tuwa talaga siya. Tingnan mo. Oo. Mag-ingat ka dyan. Baka may kamera dyan. Meron kamera naman dyan. Ay, wala lang sa pakialam guys. Kasi matagal na ako dyan eh. Matagal na ako sa kanila. Kaya yan, wala na lang sa pakialam. At saka hindi ko naman yan iniiwanan na hindi pa matatapos yung trabaho ko. Oo, inano ko na lang talaga dahil sobrang bigat ng kama nila. Sobra talaga guys, naku guys. Oo, para akong binubugbog pagkatapos kung mag-ano. So, minsan pag nandyan yung may-ari niyan, ay binibiro ko. Sabi ko, tulungan mo naman ako dyan sa kama mo. Sobrang bigat naman yan. Minsan tinutulungan niya ako guys. Oo, pag nandyan yun, pag nandyan. Kasi mabiro ko siya eh. Oo, kaya sabi ko, tulungan mo naman ako. Oo, sobrang bigat yung kama nyo. Ano bang klase? Parang may bato yung kama nyo. Ganon din ang kama ko dun sa Pinas. Kasi di ko alam na mabigat pala. Yung anak ko rin naglikramo kasi sobrang bigat. Iyon lang kasi ang gusto ng asawa ko na ganon, latex. Yung latex guys is mabigat.